hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ay hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. At hiling mo ang siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay,
mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Naawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Muling Diyos, walang may papantay sa iyo. Wala kang katulad. Ikaw ang nag-iisang Diyos na nagmamahal sa amin. Ang kabutihan mo'y magpakailan-kailan pa na. Ang katapatan mo magpawalang hanggan. Mahal na mahal yung kami, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na ito na nagdala sa amin para kami maligtas. Yes, Lord. Salamat po ang pagmamahal na ito nagdala sa amin para kami totoong din malaya. Amen. Ang pagmamahal na ito nagdala sa amin, Panginoon, para may tama ang aming pananampalataya. Pagkaroon kami ng tamang relasyon sa iyo. Yes. Sobrang mahal niyo kami, Panginoon. Hindi niyo kami tinigilan, hindi niyo kami sinama. Hanggang sa kasalukuyan, O Lord. Patuloy niyo kami tinuturuan, Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kung kaya kami nakapagmamahal ng iba namin mga kapatid. Yes. Na kayo ang naglagay sa puso namin at nag-utos, Panginoon, mahalin ka namin ang buong puso. Buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kapag namahal namin kayo, Panginoon, at nagawa, nailagay niyo po sa puso namin ang lakas. Yes, Lord. Magagawa din namin, mahalin na amin. Amen. Yes. Nasa tingin namin, Panginoon, walang magbabago kami, Panginoon, paano niyo kami piniskin, gano'n din namin sila piniskin agad. At saka ang gaganin sa iyo harapan. Upang marami, hindi katulad mo at marami ang mabago. Lord, narito kami sa iyong panahon. Kung meron pa kami pagkukulang, pakita niyo po ito sa amin. Yes. Punuan niyo po, Panginoon, yung ating pagkukulang. Humihingi po kami ng iyong tulong, humihingi po kami ng gabay mo. Humihingi po kami ng lakas mula sa iyo. Panginoon, di naman talaga namin kaya ang lahat ng ito kung wala ka sa aming buhay. At mula sa iyong salita, O Lord, katunayan, nagpapakita na wala kami magagawa. Mula sa iyong salita, sinabi niyo, apart from me, you can do nothing. Yes. Wala kaming magagawa kung humihiwalay sa iyo. Yes. Tinuturo niyo kami na manatili sa sanga. Manatili sa puno kami na tinatawag na sanga, manatili sa puno. At kayo yun, O Lord. Lord, kung kami marami pang hindi nagagawa para sa iyo, tulungan niyo kami. Bigyan niyo kami ng lakas. Bigyan niyo po kami ng tapang. Bigyan niyo kami ng katalinuhan. Yes.
na magawa namin ang lahat ng ito, Diyos. Hindi ka titigil hanggat di po namin nagaganap. Hindi namin napupulfill yung iyong mission. Ang mission mo po para sa amin. Yes. Ang ganapin ito para sa maraming tao. Lord, panuan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Kung kami nagkukulang, Lord, huwag po kami magpapaya sa aming relasyon sa iyo. Lalo kami magpakalakas, lalo kami magpakalapit sa iyo. Lalo kami, Panginoon, magmahal sa iyo, magmahal. Maraming mga tao na nangangailangan ng katulad namin. Katulad ni Apostol Pablo, Panginoong Jesus, nakita niya yung kapangyarihan ng mabuting balita na magbabago sa buhay ng tao. Kung paano kami nagbago, ganun din po namin ibahagi ang kaligtasan ito. Marami nangangailangan, marami, Panginoon, naliligaw, marami pupunta sa impyerno, marami mapapahamak, marami ang makakaranas ng galit at po. Katulad ni Apostol Pablo, hindi siya tumigil. Nagbahagi ang kaligtasan, tinanggap niya ng totoo sa kanyang buhay. Ganon din po kami lahat ng narito, Panginoon. Yes, Lord, huwag po kami tumigil, huwag po kami magsawa. Samantalahin namin ang bawat pagkakataon habang kami narito sa lupa na ibahagi ng ibahagi ang kaligtasan para sa maraming tao. Lord, gawin niyo po kami buhay na patotoo. Gawin niyo po kaming ilaw at asin ng mundong ito. Ang tanging pag-asa ng mundo, ang tanging pag-asa ng bawat tao, ay walang iba kundi ang salita mo Yes. na nasa buhay ng bawat isa. Mapaniwalaan namin, Panginoong Jesus, ang ginawa mo sa aming buhay upang kami makalakad na katulad ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo habang siya narito sa lupa. Gamitin niyo po yung buhay namin ng bawat isa sa amin. Kami ang pinalayang, magpalaya din. Kami ay nagaligtas, magligtas din kami. Kami na pinagaling mo, magpapagaling kami. Physical, spiritual. Amen. Gawin niyo pong ilaw at asin si Kuya Pons at Charlie. Yun, ipangina sa lugar na ito. Yes. Hindi ka titigil hanggat di nagkakaroon ng kaganap at katuparan. Ang dakilang plano niyo po sa buhay niyo po sa atin sa lugar na ito. Yes. Maligtas sa buong pamilya, Amen. ng bawat pamilya. Yes. Amen. Magdala sa iyong paanan. At sa pamamagitan ng buhay at pangpangyari salita na nasa kanila, na ipamumuhay nila talakaran at pananampalataya. Magbubuhay sila ayon sa iyong salita. At kapag nakita ito ng mga kamag-anak nila, Panginoon, marami papasok sa karya. Yes, yes. Yes. Amen. Marami makakarating sa langit. Yes. Marami mawawala, maalis ako ng kapahamakan at impyerno. Magitan ang buhay namin, pamagitan ng buhay ni Kuya Pos at iyon. Papagliwanagin niyo po, Panginoon, ang mukha mo sa buhay nila. Yes. At kayo patuloy na makita, patuloy na ang kaluwalhatian may makita sa buhay. Pagtingting ka sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Lahat kami na narito. Amen. Yes. Amen. Ang pamilya, Panginoon, ang Pilihan, Jesus. ang pamilya ng Po, pamilya ng Castillo, iligtas mo. Amen. Yes. Dahil nagsimula ka na sa pamilya, sa bawat pamilya na natin. Yes. Amen. At ang pamilyang ito, ang pamilya ng Castillo, ng Po, ng Pilihan, Panginoon, dadala sa kanya, tungo sa kaligtasan. Yes, Lord. Yes. Salamat po. Thank you, Lord. Before the foundation of the earth, pinili niyo na po. Oh, wow. Mapapuso niyo na sila upang ganapin ang dakilang kalooban niyo po sa kanilang buhay. At ito ay ang pagliligtas ng bawat pamilya. Marami pong salamat, Panginoon. Kiniklaim po namin ito. Amen. At nagdideklara kami ng kaligtasan ng mga pamilya natin. Hallelujah. Yes. Nagdideklara kami ng kalayaan. Nagdideklara kami ng kagalingan. Yes. Nagdideklara kami ng kasaganaan ng buhay habang kami nasa daigdig nito. At ito'y tatanggapin namin mararanasan. Dahil kasama ka namin. Buhay at totoo at kakapangyarihan ang salita mo na nakatira sa puso ng bawat isa. Amen. Lord, marami pong salamat. Pinagpala niyo po ang gabing ito at pagpapalain pa ang bawat isa sa amin.
Panginoon, kami po'y nananabik sa iyong muling pagbabalik. Kami po, Panginoon, ay maghihintay sa iyong pagbabalik. At ito ang aming inaasahan ang makasama ko. Salamat po, mabubuhay kami ng matuwid, mabubuhay kami ng blameless sa iyong pana, holy, living sacrifice. Salamat po, Panginoon. Binabalik sa iyo ang pinakamataas ng pagpuri pa sa salamat. Kadakilahan ay para naman sa iyo. Sa pangalan na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Sa area. At hindi ka makikita, hindi ka makakapasok kung hindi ka ng born. Mula doon sa John chapter 3, tingnan niyo po para makita natin. John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, cannot see the kingdom of God. John 3:3. Tama ba? Tingnan niyo. Favorite ni Erickson yan. Tama ba? So sabi doon, tingnan niyo, malinaw yan. At yun nangyari yan. Kay Apostol Pablo. At bagamat iba-iba ang mga sumulat ng Bible, yung apostol, yan ay iisa yung espiritu nila na pinasulat ng Diyos. The same yung spirit na kanilang nag-unite sila. That's isang spirit na dumating sa kanila. Tingnan nyo, yung verse 3 na sinabi, unless a man be born again, He cannot see. he cannot see the kingdom of God. He cannot see. Kung hindi ka na born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos na inihanda sa bawat tao. Tingnan nyo, he cannot see. So, ano yung paraan? Kailangan mong born again. Akala ng ibang tao, andito tayo, akala ng tao, ang born again ay another religion, another belief, another nakaturuan. No. Ang Bible, nagtatama, nagtutuwid, nagtuturo, at nagdadala sa katotohanan na parang lahat ng pananampalataya natin may tama. At ang sabi rito, unless a man be born again. Sino nagsalita? Wala pa tayo sa mundong ito. Hindi pa tayo pinanganganak. Sinabi na ni Jesus Christ. At kaya sila nagsasabi na sila ay apostol. Hindi. Si Jesus Christ mismo, from the mouth of our Lord Jesus Christ, sinabi niya ang mga katagang ito, ang mga salitang ito, unless a man be born again, he cannot see. Hindi mo makikita. Para makita mo, kaya nga dapat maging malinaw sa atin na kung ikaw ay born again, dapat mayroong pagbabago na gaganap sa buhay natin. Mayroong mga changes, mayroong transformation na nangyayari. Yun talaga ang born again. May magbabago. Hindi yun nananatili ka lang sa ganyang kalalagayan. No, walang ano. So, search your... Tingnan nyo. Verse 3, verse 5, sabi niya, unless a man be born again of the water, in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung una, si Jesus uli ang nagsabi. For the second time, sinabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see. The second time, sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, unless a man be born again of the water and the Spirit, he cannot enter. Hindi mo makikita, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ano kailangan para makita mo at makapasok ka, kailangan mo? Sabi doon, you must. Ibig sabihin, utos ito. Pag sinabi you must, kailangan. Immediately, dapat you believe sa salita ng Diyos. Hindi ka dapat nag-aalinlangan, hindi ka dapat nagtatanong, ano ito? Ito'y galing sa mula sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat nag-aalinlangan. Naintindihan po natin. Okay? So sabi doon, he cannot see, and he cannot enter. So kailangan mag-born again. Sa 7, sasabihin ni Jesus Christ, 7, do not marvel, I say to you, you must be born again. Huwag kayong magtaka. For the third time, sinabi ni Jesus Christ, ang sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko, na ang lahat ng tao ay kailangan mag-born again. Ang tanong,
Born again ka na ba? Amen. Born again ka na ba? Amen. Bigyan na nagulat yung upe. Agulat. Born again ka na ba? Tingnan nyo. Kasi yung nangyari, yung nakapako ka sa Diyos, yung kasama niya, di ba? Na kung sabihin lang niya na isama mo ako sa Oriente. Eh, sinama siya eh. Sabi ni Jesus, di ba? Okay, di ba sabi ni Jesus Christ? Pero- Ngayon din. Does it mean, ibig ba sabihin nun na nung magsisi siya, pinakita niya yung, niya, paniniwala niya kay Kristo, eh, na-born again agad siya. Yes. Di po yun. Kita mo, ganun lang kabilis. Kasi yung kita niyo yung nasa kaliwa, yung nasa kanan, di ba sabi nung nasa kaliwa, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iligtas mo kami. Oo. Iligtas mo sa dilim. Siligtas mo ang sarili mo at pati na kami, sama mo kami. Sabi na, alam nung nasa kanan, sabi nung nasa kanan, tama lang na mangyari sa atin ito dahil tayo nakagawa ng kasalanan, sabi nung nasa kanan. Alam nung nasa kanan na si Jesus Christ ay walang kasalanan. At kaya nga sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. May pagsi. Nandun yung true repentance. May pagsi. Yung pagsisisi talaga sa lahat. Tingnan nyo ha, may ginawa bang tama? May ginawa bang mabuti? Meron ba siyang religious group na kinani ba? Wala. Walang nakatila, walang record na siya may ginawang tama at mabuti. Walang record na siya tumulong sa kapwa. Walang record na siya ay nagkawang-gawa. Walang record na siya ay sumimba. Walang record na siya ay anything, wala siyang record. Simple lang ang ginawa niya, true repentance. Tunay. Yung repentance, ibig sabihin, pagkilala sa kasalanan mo, pagkilala na wala kang magagawa sa sarili mo. Inaamin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa apoy ng impyerno. Inaamin mo ang sarili mo na hindi mo kayang iligtas ay yung sarili doon sa kaparusahan at galit at puot ng Diyos. Ang lalaking nasa kanan, dumating sa kanya yung true repentance. Yung true repentance, inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan, ibinigay niya kay Jesus Christ. Isinama niya yung kamatayan ng Panginoong Jesus, kasama ng kanyang kamatayan, yung kanyang kamatayan ng lahat ng kanyang kasalanan. At tayo rin kapag napaniwalaan natin na ang lahat ng ating ng kasalanan natin namatay na, at ibig sabihin ng namatay na ay wala ka ng kasalanan hanggang sa kasalukuyan, dapat natin itong mapaniwalaan. At kapag ito'y napaniwalaan natin na wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, hindi na tayo mabubuhay sa kasalanan. Bakit? Si Kristo na ang nakatira sa atin, siyang nananahan, siyang pumasok sa kaibuturan ng iyong puso, sa iyong espiritu at sa kaluluwa. Meron bang dahilan para tayo magkasala? Hindi na. Ang mahirap, hindi natin mapaniwalaan na si Kristo nasa atin na nag-aalala na tayo. Sa Apostol Pablo, ang bilis na nagpagbabago na nangyari. Kasi totoo na walang pwedeng magbabago ng buhay ng isang tao kundi si Kristong dumating sa buhay mo. Kita ninyo, nung siya mawala ng mata, ng paningin, hindi ng mata. Kasi pasamantalang 3 days, o 3 days na nabulag. Isipin ninyo, ang bilis. Nung siya mawalan, at pagkatapos bumalik ang kanyang paningin, hindi sinasadya, nakapag-prayer and fasting siya, kita nyo, nakapag bumalik ang kanyang pagbalik ng kanyang paningin, kumain, nagpabautismo agad. At pagkatapos ng pagbautismo, tingnan nyo, ang bilis, nangaral agad siya. Ganong kabilis yung pagdating ng Kristong dumating sa buhay niya. Ngayon, kaya mo bang paniwalaan na ang Kristo sa iyo'y siyang magpapabago ng buhay natin? Nagbago. Instantly, immediately, nagbago ang kanyang buhay.